Hi guys, Kuyang Sir and Atinsi. It's me again, Kuyang Robert Saluta at Exo Armoring Company Inc. located at Marcos Highway, Cainta, Rizal. Silipin natin yung bagong for delivery of Exo Armoring, the Toyota Land Cruiser BX 3.5 liter twin turbo. In-armor natin ito ng handgun protection with assault rifle ang windshield at saka yung likod. So check natin yung inside the car. Tara. So let's start the car. If you can see, no, yung LC300, napakaganda ng kanyang interior. Kahit BX po siya, this is the imported po kasi kaya maraming mga ibang added features with sunroof and also meron po siyang mga monitor po sa likod. So let's go back to the armoring, no. Ito pong windshield natin assault rifle protection. Design po ito sa mga long firearm, no, like the M16, AK-47, and other long firearm. So, yung ating po salamin po sa gilid, it's handgun protection naman po siya for short firearm. So, ever since no, ang ating po ginagawa na armoring, no, lagi pong operable po ang ating pro. Parang ito po yan. So, ayan po, no. The thickness of the glass is around 21 mm. Yan po. Makikita ko ninyo yan. Yan. Both front windows, operable po siya. May limit po tayo, no, hanggang dyan lang po talaga siya. Because yung ating pong mga mechanism po, katamaan na po yung ating salamin. Kaya hanggang dyan po siya. The reason why we use operable po, like we think mawalan po kayo ng aircon, no? During travel time, hindi po kayo suffocated sa loob. Merong pwedeng hangin na lumabas pag binabaho ninyo yung ating mga bintana. And also siguro makikita ko ninyo, kahit makapal po ang salamin natin, ang ating power window, maganda ang pagkababa niya at pag-angat niya. Same, no? Lagi po tayo meron pong overlapping, bullet catcher, ayan po, no? And then may mga armor po tayo dito. And kung makikita ko ninyo yung ating pong hinges, like this one po, no? Doon dito tayo tumingin sa kabila, no? Yan po, puro fabricated po yan. Fabricated po yung mga hinges natin. Sa body naman po, no, ang ginagawa ho natin diyan, meron no tayong 3 mm steel, no, design sa 60-degree angle ng M50. Ang certificate natin diyan handgun protection pa rin po. Ilang mataas lang po yung mga specs na kinakabit natin sa mga armored natin. Ayan, no, silipin natin yung likod. Here naman, no, yung ating pong power window, lagi ho yung pick. So, kung makikita ho ninyo, yung finish po natin, no, parang wala hong nangyari. Yan po yung quality ng workmanship po natin sa ating armoring po. Even po sa ating mga headliner, pag binabalik po natin, wala akong mga parang na-value yung headliner. Talagang maganda po ang pagkakaayos po niyan. Ngayon po, no, tingnan natin yung likod, no? Same po, no? Ito yung dating ginagawa na natin, no? Na meron po tayong buong extra door po dito sa likod na assault rifle protection. But sabi ko kanina, this in our certification, still a handgun protection kahit po naka-assault po yung harap at saka yung likod niya. This additional protection po ng ating customer, no? Sabi ho nila, no, pag binaril ka ng mga mahaba, lagi nasa harapan, kung magkakahabulan man kayo, naka-assault ka pa rin. And also, on the side area naman, pag ka naman po niya kayo, lagi naman po naka-angle yan. Kaya po, kahit po nakamahaba sila, ang laki po ng chance na hindi lumusot o mag-penetrate po yung bala. So yung ating mga specs na tulad nito, no, lagi natin binabalik po sa original po na para push button din po siya.
Ayan po. And then, pag gusto natin siyang buksan, press lang o. And kung makikita ko nyo, kung bubuksan natin itong mga pintuan natin, no, napakagaang buksan po. Yan. Dahil meron po tayo mga additional gas shocks po, no. Kung mapapansin po ninyo, no, meron po tayong gun port dito, no, para if you want to shoot from inside, going out, pwede nyo yung baril to para lumusot po dito. Ayun po, no. Yan. And also, no, kung mapapansin po ninyo, no, itong mga door lock natin, no, kung sakali pong masisira itong ating door handle po sa labas, okay, meron po tayong extra switch po dito na pwede nyo mabuksan siya. So, kung sakaling nakalock po doon, nakalock to, pwede nyo itong buksan. Yun po ang kagandahan nito. Yun nga, sinabi ko sa inyo kanina, magaang buksan, isara. Yan po yung ating pong mga quality ng workmanship ng Exo Armory Company. So, ito po talagang kailangan natin paganahin to. Ito kasi yung mga gusto ng mga ating customer, no? Na functioning pa rin yung mga ibang added features ng sasakyan. So, punta po tayo dito sa kabilang side, no? Galing po tayo doon, no? Same pa rin po, no? Kung ano po yung nasa kabila ho natin. We have overlapping, bullet catcher, left and right, mga fabricated hinges po. Andyan po yan. Fix po itong salamin natin dito. Yan. And then, sa front po, yung kaninang what I explained, left and right front power window is operable po, no? Ayan po. Yan po ang mga makikita ko sa mga ginagawa natin. Lagi ko natin binablog po yung mga for delivery ko natin para lagi ko kayong aware po doon sa mga ginagawa ko natin. No? Ano niya yung auto, no? Yung tindig niya, kung ano yung tindig niya dati, yung pa rin po binabalik natin. Kasi after the armoring po, no, yung ating sasakyan po, ay dadapa ho yan. So, ngayon po, we replace the shocks and spring po, no, para umangat po siya. That shock and spring, design po sa armored po. Pati yung spring po natin, design po yan para sa height. So, rear and front po, palit po yan. And dito naman po sa, para naman po, pinapalitan po natin dyan is the brake pad. So, let's go dun sa bay area naman, no? Para makita ko natin kung ano yung mga ginawa natin. Dito, no, kung makapansin nyo po, no, what I explained earlier, no, this is 3.5 liter twin turbo po. So, ito po yung mga in-armor natin dyan, no. Meron po tayong armor dito sa mga fuse box, computer box, battery area. Ayan po, mga nakatago yan, may mga armored po yan. And also dito po sa ibabaw niya, para pinaka-firewall natin tawag natin, may armor tayo, naka-plastic lang, hindi natin napapakita na. Ito po, standard po sa atin na meron po tayong ram bumper po sa loob. May mga nakatago pong protection po yan para if in case harangin kayo at gusto nyong banggain yung nakaharang sa atin, no, para makalistaw tayo, hindi agad didikit itong bumper and fender sa gulong natin. Kasi po, no, once na tumikit po itong mga gulong natin dito, mahirapan na akong gumulong yan. Kaya may mga armor na nakalagay po yan. Yan po yung mga features po ng at bagong for delivery na Toyota Land Cruiser DX, no. This is a handgun protection, but assault rifle windshield and assault rifle po yung likod niya. And the body armor, what I explained earlier also, yung pong 3mm steel design 60-degree angle ng M16. So siguro, ayun, test drive naman natin yung sakyan para mapil naman natin yung ride before we deliver the car. Tara, i-test drive natin yung sakyan, no? Itong Land Cruiser DX. By the way, 4x4 din pala to, kahit DX siya, lahat ng Land Cruiser is 4x4. Ganda ng ride, ganda ng handling. Kahit 3.5 lang ho siya, basics, twin turbo, ay napakalakas niya. 300 plus horsepower po ito. Compare with the LC200 na 275 before. Sinaway natin yung manibela, no? So, balik agad siya sa position. Ibig sabihin yung suspension natin, eksakto po dun sa added weight natin. And also, mas maganda po yung ride niya, no? Kasi na-compensate na po nung added weight po yung ride ng sasakyan. Grabe, ganda. So, ito po yung ano, no? Ready for delivery na itong sasakyan na to. So, ready na to i-pull out po ng ating client. Shout out tayo dun sa ating mga brad sa masonry po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa ating brad sa Demolay. At brad natin sa Tao Gama. Shout out na rin daw tayo. By the way po, no, don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel, Kuyang Robert. At kung meron po kayong mga inquiry po, no, you can call me at
0917-837-3099. Kung may mga tanong ko kayo, just call me po, no? At we can give you the price at discuss po natin. If you can visit our plant, mas maganda po para makita nyo kung paano ginagawa talaga yung harmony ng mga sasakyan. Thank you very much po and God bless.